Ingay naman ito. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog, hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung naging journey ko dito sa Canada, kung paano ako nakarating dito at kung paano ako nagkaroon ng Canadian visa. So lahat po tayo ng mga, especially sa mga Pilipino, ay nangangarap po talaga na makarating po dito sa Canada, lalo na po kung may mga anak mo tayo kasi ang inaano nang natin, nilook forward natin yung mga future ng mga anak natin. Kasi nandito na po kayo sa Canada, talagang magiging maganda po ang future ng mga bata. So ito na nga guys, nag-umpisa ako, actually nung nag-work ako sa Dubai, nangarap na talaga ako mag-Canada. And then, nung nag-resign nga ako, nagplano ako na mag-aral ng nursing dahil hindi po kinaya sa budget ay hindi ko na po pinursu yung pag-take ng nursing. Kasi mahal talaga. Biruin nyo, 50,000 pesos that time, isang SEM lang. So, hindi lang yan magiging gastos ko. Pati na rin yung mga expenses, like mga equipments, mga gagamitin sa school. Kasi kapag sinabing nursing po talaga, ay malaki-laki po yung gastos. Kasi nga po ay yung mga equipment, mga gagamitin po sa pagiging nursing. Wala pong pandemic, noong 2019 ay nag-decide na po ako na mag-aral na po ako. Mag-take na ako ng caregiving course. Yun nga, napadpad ako sa PWU. So, nag-aral ako ng 6 months. Then, natapos ako noong 2019. Bago matapos yung taon ng 2019, ay nakatapos na rin po ako mag-aral ng caregiving course. Na ipasa ko rin po yung assessment ko. Naging certified caregiver na po ako. Kasi nagkaroon na po ako ng caregiving NC2. And then, nung pagkatapos kong makapasa sa assessment, so nung January nga, nag-apply na ako sa agency, sa King's Agency, para makarating ako dito sa Hong Kong. Dati pa, bago ako mapadpad sa King's Agency sa Balate, ay naplano ko rin na mag-apply na lang sa Pilipinas, tulad sa Mercan, sa IPAM, yung sa mga agency natin sa Pilipinas. Kaso ang problema, ang tagal, saka masyado silang mahigpit at mahirap maka-exit sa Pilipinas pupuntang Canada. Maraming documents na kailangan mo i-provide, o yung pera din, ganun din, malaki din ang babayaran mo. So, ang ginawa ko, nag-apply na lang ako sa King's Agency at sa Hong Kong na lang ako mag-apply. At the same time, habang nag-wait ako, ay nag-gain na rin po ako ng experience. Kasi ang experience ko guys, ay elderly. So, ngayon, nung hired na ako sa King's, na timing naman na nag-pandemic ay na-hold yung aking application. Hindi ako nakalipad. Dapat expected ko na makalipad ako papuntang Hong Kong ay nung May. Parating ako guys sa Hong Kong noong February 2021. Biruin nyo, more than 1 year din po ako naghintay sa application ko papuntang Hong Kong kasi nga pandemic. Blessed naman kasi nga yung employer ko sa Hong Kong ay talagang willing to wait. So hinintay talaga ako nila. So nasa Hong Kong na ako. Habang nasa Hong Kong ako, nagre-research na ako kung saan ako agency mag-apply pupuntang Canada. Actually guys, itong Metro Pinoy ay wala pa po yan sa plano ko dati. Ang plano ko talaga na-applyan dito pupunta sa Canada ay yung Home Child Care Program or Home Support Worker. Since elderly nga ako, ang experience ko dapat home support worker naman ako. Dahil sa na-discourage ako gawa ng sobrang tagal yung processing. Yung iba inabot ng 4 years, hindi pa rin sila na-approve. Tapos yung iba nag-wait ng 3 to 4 years, then refuse din pala. Pero guys, habang nag-experience ako sa Hong Kong, ay nag-gather na rin ako ng mga documents ko. Like yung educational credential assessment ko kasi yun ang kailangan talaga dun sa pathway na yun. Kasi ang kagandahan ng pathway na yun ay pre-permanent residence ka na. So pag dumating ka ng Canada, magiging ka na lang ng experience for 1 year. Pagkatapos mo ng 1 year na yun, ay pwede ka nang maging PR. Ganda yun kasi nga, for PR na yun. For permanent residence na yun. So, yun talaga ang kagandahan. Kaya yun din ang inano ko para nga sa pamilya ko at kasama ko na rin sila papuntang Canada. So, dahil nga sa backlog sa IRCC ay hindi ko na po tinuloy yung pag-apply dyan sa program na yun, Home Support Worker. Kahit nga po, for PR na siya, for permanent residence na. Ngayon guys, gather ko na yung mga documents ko, iipon na rin ako. Sayang talaga yung time. Sabi ko, kailangan hanap na ako ng ibang way para makarating ako ng Canada. Marami na rin po akong in-inquire guys na mga agency. Meron na nga akong, dapat kakagating ko na rin yung Quebec. Meron silang ready employer. Magbabayad lang ko ng, I think, 400,000 pesos noon. Pero,
naghintay ako siguro almost 1 month, pero wala silang sa akin, wala silang email sa akin. Sabi nila meron ng ready employer sa akin. So, wala na yun, inalis ko na. So, ngayon, dun sa group na to, marami akong group na sinalihan. So, yung group na yun, ay maraming nagsuggest na Metro Pinoy. Sinesearch ko yung Metro Pinoy. Humingi po ako ng sign sa taas na sabi ko, Lord, kung ito na po yung agency na makakatulong sa akin na makarating po ako, sila po yung maging way ko na makarating po ako ng Canada. Blessed naman po ako kasi po kinabayan po ako ni Lord na magpunta po ako sa Metro Pinoy, at nung nag-apply na po ako sa Metro Pinoy, ang talagang choices ko naman talaga yung Metro Pinoy. Tapos marami din kasi nagko-comment na maganda po sa Metro Pinoy at hindi po scam. So ngayon ang ginawa ko, pumunta na po ako ng Metro Pinoy at nag-apply na po ako. After 2 weeks, after second interview ko, ay na-hire na po ako ng employer ko dito na yun sa Canada. Sila po ay naging employer ko. At ano mo pala, mararamdaman mo na sila pala talaga ang magiging employer mo. Kasi ganun ang naramdaman ko. Tapos ayun, 2 weeks ng interview, na-hired agad ako ng employer ko. And then, nung na-hired na ako, nagbayad na ako sa agency para ma-process na yung documents ko. At nag-intay na lang ako guys nung ma-approve yung LMIA. Tapos nung na-approve na yung LMIA, almost 2 months lang, bilis lang yung kanya. Tapos nag-medical na ako. Kasi kailangan guys sa Metro Pinoy, magda-down ka muna ng 8,000 para salang ka sa interview para sa mga employer. Kasi mga employers naman ay wala naman po problema sa Metro Pinoy kaya si unlimited. Hanggat hindi ka po na-hired, ay pwede ka po magpa-interview hanggang sa mapili ka. Yun po ang kagandahan sa Metro Pinoy. Medyo mahal siya pero worth naman kasi hindi kayo mahihirapan sa paghahanap ng employer. Unlike po sa ibang agency or agent ay talagang pahirapan yung pagkuha ng employer. Na-hired na ako, nagbigay na ako ng kalahati ulit ng processing fee or 35,000. Once na na-hired ka na, magbabayad ka na ng second payment. And then, kapag na-approve na yung LMIA, almost 2 months lang. So, nag-full payment na po ako nung na-approve na po yung LMIA. Kasi, magpa-process na po kayo ng application. Na rin po ako guys, nag-upfront medical na ako. Tapos, kapag na-upfront medical ka na, ipapasok na lang po nila yung application ko. And then, nung nag-biometrics na ako nung March 15, ay mabilis din po na-approve yung visa ko. Yes guys, wala pa pong isang buwan, ay na-approve na po yung visa ko dito sa Canada. That time pa ay naka-strike pa sila, IRC strike nung time na yun. Pero marami po kaming na-approve sa Metro Pinoy. Kasi ang nangyari ay nag-file muna ako ng termination ko for 1 month para may makuha pa rin ako sa employer ko ng buong sahod. So, nag-file ako ng termination ko 1 month. So, nag-flight ako papuntang Canada ay noong June 23, 2023. So, dito na ako last year guys, noong June 23, 2023. Napaka-swerte ko kasi nga mabilis lang din yung application ko sa Metro Pinoy at nakarating agad ako dito sa Canada. Actually guys, expected namin ng employer ko by month of January or February ng 2023 ay makalipad na ako kasi medyo natagalan po yung pagpasok sa application ko ng ng consultant dito sa Canada. So yan po ang naging journey ko mula Pilipinas to Hong Kong and then from Hong Kong to Canada. Ngayon guys, ini-enjoy ko na yung buhay ko dito sa Canada. Tapos, by susunod na buwan ay mag-change na po ako ng job ko. Mag-switch na po ako to caregiver na po. Yes po guys, magiging caregiver job na po ako dito. And then, kapag ganyan na po yung job ko dito sa Canada, ay for gaining experience na yun guys for permanent residence dito sa Canada. Mag-wait na ako ng 1 year para makapag-apply naman ako ng permanent residence ko dito sa Canada. So, yun guys, yung journey ko dito sa Canada. Tapos, ang kagandahan dito sa Canada, every Saturday, Sunday ay wala po talagang trabaho. As in, family day talaga yan guys. Holiday for family. Happy naman ako na ganito yung work ko, ganito yung sweldo ko, tiis-tiis muna hanggat wala pa yung family at hindi po PR. Kasi mahirap naman po sumugal na pagsiyan natin bandang huli na gusto nating kumita ng mas malaki pero bawal po yun sa IRC. Sinusunod ko na lang guys yung kung ano yung tama. Darating din yung time na madodoble din yung sahod ko at makakapag part-time na rin ako. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung paano ko nagkaroon ng Canadian visa, paano ako naging nakarating dito at kung paano ako nag-work na dito sa Canada. So, sana kayo guys, gayon din, kung nangarap kayo na
makarating dito sa Canada, pasukin nyo lang, applyan nyo kung ano yung mas madali. Kasi pag nandito naman po kayo sa Canada, ay pwede naman po kayo mag-switch or pwede naman kayo makahanap ng employer. Ang importante ay nandito na po kayo sa Canada. Kailangan lang natin magtiis muna habang tayo ay nag-umpisa pa lang mamuhay dito sa Canada. So, yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakihit naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys. Good luck po. See you here po. Thank you so much. Thank you for watching. Bye. God bless us all.